Ayun, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Ah, Time check, it's 7:04 PM na dito sa Pinas. And ako nga pala si JE ng iRevive Gadget Repair. And ngayong araw is meron akong papakita sa inyong interesting na case na kasi meron tayong tanggap dito ngayon na GTX 1660 from Ino 3D. Ang issue nito is meron siyang display artifacts. And so common issue naman to ng mga graphics card eh. And merong dalawang possible cause. Ang una is faulty VRAM, or worst to worst case na yung graphic chip niyang may problema. And, ayun, so papakita ko sa inyo kung paano nga ba ang procedure naming mga technician dito sa ganitong klaseng problema, and bakit ba pricey ang pagre-repair ng ganitong issues. So first, i-boot muna natin, pakita ko sa inyo yung artifacts na issue. Okay, on ko muna yung ating test bench. GTX 1660. Ayun. So, kita nyo naman na meron tayong artifacts. Obvious naman siya. And nakikita ko sa pattern is high chance na merong tong problema sa VRAM. Ayun. So, ayun. Pinakita ko lang sa inyo yung issue. Next thing is reboot na muna tayo. Punta muna tayo sa ating test software. Ito ay Linux based na pang test ng VRAM. Okay. Ayun. So, gamitin ko muna is yung build from Gigabyte. Okay. So, ayan, pasok tayo sa ating test folder. Okay. So, fresh install pa lang kasi itong test tool ko. Kaya, may mga kailangan itong gawin para mag-run. Okay. So, first is may tinatawag tayong maths. Isa yung simpleng VRAM testing na script. So, run ko maths. Okay. So, sa maths natin, nakita mo naman na pass, wala siyang open mo natin yung log file. Okay, so wala tayong nakikitang error sa VRAMs yan.
True Mats, wala. So, meron akong isa pang gagawin na pwedeng possible na makita natin yung problema. Okay. Pasok ulit tayo sa test program natin. This time, ang gagamitin ko naman yung test from Asus PX. Ito. Okay. Pasok tayo sa since hindi natin nakita yung problema true mats na pang test, i-run ko yung pang test naman to ng train status, or yung ang train status kasi is chine-check nito yung interconnection between VRAM and GPU chip, kasi interconnected sila nag-uusap sila. Kaya yung connection na yon, kasi possible kung may problema yung isang chip, VRAM chip natin, hindi siya makikipag-communicate dun sa ating GPU chip, kaya siya nag-artifact. So ayun. Okay, ito ang ating screen check. So ito ay o-open ko sa Windows para makita natin yung problema. So, ito yung log file. So, as you can see, ito yung training status. Ito yung channel A nya, which is normal. Channel B, normal. And ito yung channel C nya. So, nakita natin na mayroon tayong error. So, ano sa channel C natin ang may problema? Baba pa natin, tingnan pa natin yung ibang sinasabi dito. Dami sinasabi. May echoes. Okay, hanap tayo ng kakaibang digits. Ayun. So, inahit tayong error sa ating C0 na bank. Ayan, nasa C0 siya. Ayan. So, kaya siya nag-artifact kasi may problema sa communication between channel C0 and GPU chip. Ayun. So, close ko na to. Shutdown. Okay.
Disassemble ko muna yung GPU, tapos proceed tayo sa sa board level repair naman sa board niya, kung paano natin ayusin. So nakita natin meron tayong error sa C0. Ayun, na-disassemble ko na yung card. So nakita natin sa ating pang-test ng VRAM is meron tayong problema sa ating bank C0. So nasan bang ating bank C0? So A1, E0, B1, B0, C1, and C0. So may problema tayo dito sa chip na to. Dito sa chip na to meron tayong problema. So bali papalitan ko to and i-test ulit natin kung nawala ba yung memory training status natin or hindi. Okay, ito tayo sa scope, camera, and ito yung ating faulty na VRAM. And ito yung sinatawag ko kanina, yung dinidiscuss ko kanina na interconnection between VRAM and GPU chip. Kita nyo yung mga lines na yan. Okay, papunta doon nyo sa chip. Yan yung communication lines nyo. So palitan muna natin to. Kinat ko muna yung video kasi mayroong dumating na client. Eto na, ikabit ko na yung napalitan na natin yung faulty na VRAM bank natin. Assemble ko muna, then test ulit natin. Okay, ito ulit tayo sa test bench natin.
of truth. Okay, pasok ulit tayo sa ano natin, sa software or sa pang-test natin ng VRAM. So, kita nyo, meron agad akong nakitang pababago na wala na yung ano natin, yung artifacts natin. Verify ulit. Pero verify pa rin natin, baka kasi meron pang maliit na error. Okay. So, hindi ko na to bubuksan yung log sa Windows kasi masyado nangahaba yung video. Dito ko nabuksan. Okay. Ito yung train status natin. Nakita nyo naman, malinis na. Wala nang kakaiba. A0, A1, B0, B1, and C0. Okay. Okay na to. Pasok na tayo ulit sa ating OS. Mag-run tayo ng Formark. Saglit. Malinis na. Ay, nakita nyo naman yung procedure, hindi ganun kadali din. Lalo na yung unang-una, yung ginagamit namin na pang test dito is paid. Hindi siya mumurahin. Tapos yung VRAM na ipinapalit is hindi rin ganun kamura. Siyempre, yung time and effort, kaya ganun din kamahal ang magpa-repair ng ganitong klaseng issue. Kita nyo, nag-load na yung driver ng 1660 natin. Parang tayo saglit ng Formark. Isang mabilis lang. Kasi, yung nakalagay na thermal paste dito is yung ano lang, chip. Okay, in good running condition na yung unit. Bali, ang gagawin ko na lang dito is palitan ko ng thermal paste, thermal pads, and linisin na rin yung system unit. Linisin natin yung mga fan. Ano pa ba? Ayun lang. Tapos i-update na natin si client na okay na tong unit niya. So yun, salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video ulit, mga tropa. Babush, 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 babush.